Namasukan bilang kasambahay si Neneng sa Maynila. Lumaki siya sa probinsya at marunong siya sa lahat ng gawaing bahay. Malalayo man sa kanyang pamilya, ngunit kailangan niya iyong gawin upang makabili ng mga pangangailangan ng kanyang inang may sakit. 18 anyos lamang si Neneng at nakapagtapos rin naman ng high school. Hindi maipagkakaila na sa kabila ng hirap ng buhay na kinalakihan, ay may taglay na kagandahan si Neneng. Maputi ang kanyang balat at bilugan ang kanyang muka na pinarisa ng manipis na labi at matangos na ilong. Bumagay rin sa kanya ang kanyang kulot na buhok at magagandang pares ng mga mata. Ang katawan niya ay balingkinitan at may katangkaran din siya. Kung tutuusin ay pwede siyang sumali sa Miss World Philippines kung hindi nga lang kulang ang kanyang pinag-aralan. Hindi makikita ang kagandahan ng katawan ni Neneng sa unang tingin lamang sapagkat sanay siyang magsuot ng mga maluluwang na damit. Hindi rin siya sanay na maglagay ng kolorete sa kanyang muka, ngunit lumilitaw ang kanyang natural na ganda. Pangalawang araw pa lamang niya roon sa bahay na pinapasukan niya. Wala siyang ibang nakikita roon kundi ang amo niyang babae na palagi ay nasa trabaho. Sinabi nitong dalawa lamang ang mga ito na pagsisilbihan niya at hindi pa raw bumabalik ang asawa nito mula sa isang business trip sa Palawan. Wala naman siyang masabi sa kanyang among babae at mabait naman ito sa kanya. Hindi naman kasi siyang tipo na kailangan pang utusan sa kung ano ang kailangan niyang gawin. Nang gabing yon ay dumating ang kanyang mamnali at may kasama itong isang lalaki. Dumiretso ang mga ito sa silid at mukhang balak nang magpahinga. Ngunit nagtataka siya sapagkat ang lalaking yun ay sigurado siya na hindi naman ang asawa ng kanyang mamnali. Ibang lalaki kasi ang kasama ng kanyang among babae sa mga picture frame na nakadisplay sa bahay. Ibang lalaki ang pinakasalan nito at ibang lalaki rin ang kasama nito ng mga oras na yun. Ipinilig na lamang ni Neneng ang kanyang ulo. Hindi naman siya dapat makialam sa kanyang amo at gagawin na lamang niya ang kanyang trabaho. Binilisan niya na ang pagluluto ng hapunan nang sa ganun ay makakain na ang kanyang among babae, pati na rin ang lalaking kasama nito. Nang matapos sa pagluluto ay kaagad na siyang naghain. Pagkuway pumanhik ng hagdan upang tawagin ang kanyang amo. Ilang minuto rin bago nito buksan ang pinto ng silid. At nagulat pa siya nang makitang nakatapis lamang ito ng puting kumot at gulo-gulo pa ang buhok. Sinabi niya na lamang na handa ng hapunan. Kaagad naman itong sinabi na susunod na. Umalis na siya sa harap ng pinto at bumalik sa kusina. Ilang minuto lang ay bumaba na nga ang kanyang among babae. Kasama ang lalaki kanina. Nagtatawanan pa ang mga ito hanggang sa nagsimula na nga silang kumain. Lumipas ang ilang sandali at biglang nagring ang telepono sa sala. Inutusan siya ng kanyang among babae na sagutin ang tawag. Bahagya pang nagtaka ang lalaki sa kabilang linya nang marinig ang boses niya. Sinabi niya rito na isa lamang siyang kasambahay at tinanong kaagad siya kung nasaan ang kanyang mamnali. Hindi pa niya nasasagot ang tanong ng lalaki nang sumulpot ang kanyang mamnali at kinausap ang lalaki. Nakumpirma ni Neneng na iyon nga ang asawa ng kanyang among babae. Bakas sa boses ng kanyang mamnali ang lambing sa asawa. Ngunit panay rin ang lingon nito sa gawin ng kusina kung saan tahimik na kumakain ng lalaking kasama nito sa kwarto. Bumalik na lamang si Neneng sa kusina upang bigyan ng privacy ang kanyang mga amo. Doon ay napansin niya ang tingin na iginagawad sa kanya ng lalaking kasama ng kanyang mamnali. Tila ba isa itong manyakis at hinuhubaran siya sa pagtitig nito. Naalibad para naman si Neneng, kaya naman tumalikod na lamang siya at naghanap ng iba niya pang pwedeng magawa. Hindi siya sanay na walang ginagawa. Ramdam pa rin niya ang titig ng lalaki, ngunit hindi niya na lang yun pinansin hanggang sa bumalik na ang kanyang mamnali. Nagpatuloy na ang mga ito sa masayang kwentuhan at masarap na pagkain na para bang wala siya roon. Talagang sweet na sweet pa ang mga ito sa isa't isa. Doon ay iba nang hinala ni Neneng.
May hindi magandang ginagawa ang kanyang mamnali. Hinintay niyang matapos ang mga ito at saka niya iniligpit ang mga pinagkainan. Bumalik na rin ito sa kwarto at alam ni Neneng kung ano ang kanilang gagawin. Hindi man lang itinago sa kanya ni Nali ang lahat at parang kampante ito na hindi siya magsusumbong oras na makilala niya ang kanyang among lalaki. Sa bagay, hindi rin naman talaga siya magsusumbong. Ayaw niyang makialam. Basta gagawin niya lamang kung ano ang trabaho niya. Yun lang yun. Pagkatapos mailigpit ang lahat ng mga kalat sa kusina, ay nagpasya na siyang magpahinga. Nakakain na rin naman siya at nakaramdam na rin siya ng pagod kaya naman matutulog na. Pumasok na siya sa maid's quarter kung saan siya lamang mag-isa. Siya lang naman kasi ang katulong doon at dalawa lang naman ang pinagsisilbihan niya. Parang dinaganan siya ng langit sa pagod ng kanyang katawan. Bukas na lamang siya ng umaga maliligo at inaantok na talaga siya. Ngunit hindi naman siya kaagad nakatulog. Bagkus ay iniisip niya ang mga bagay na ginagawa ng kanyang mamnali kasama ang lalaking yun. Sa hindi malamang dahilan ay nag-init ang katawan ni Neneng. Ibang-iba sa pakiramdam at talaga namang nasa isip niya ang posibleng ginagawa ng dalawa. Napalunok siya at hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin upang mawala ang init. Pinilit na lamang niyang matulog at hindi niya namalayan na bukas pala ang pinto ng kanyang silid. Bahagyang nagising si Neneng nang maramdamang tumunog ang pinto ng kwarto. Iminulat niya ang kanyang mga mata at nakita ang isang anino na papalapit sa kanyang gawi. Kumunot ang kanyang noo at bahagyang kinabahan. Namilog ang kanyang mga mata nang makita ang lalaking kasama ng kanyang amo. Kaagad nitong tinakpan ng kanyang bibig, kaya naman hindi niya nagawang sumigaw. Malakas ang lalaki at wala siyang laban. Nagpumigla siya ngunit hindi niya talaga kaya. Gusto niya nang umiyak ng mga oras na yon. Halos maubos na ang kanyang lakas. Hanggang sa bumukas ang ilaw at nakita niya ang kanyang mamnali. Mabilis siyang kumawala sa lalaki at lumapit sa kanyang among babae. Awang ang mga labi nito at nagtatanong ang tingin sa lalaking napakamot sa batok. Ano? Hindi ka pa ba napagod sa ginawa natin? At pati ang katulong ko ay gusto mo? Pagalit na sambit ng kanyang mamnali sa lalaki. Isang iling at pagkakanatawa lamang ang isinagot nito at nauna nang lumabas ng maid's quarter. Naiwan sila ng kanyang mamnali sa loob. Dahan-dahan siyang napalingon sa gawin nito. Pasensya ka na. Mabuti na lang at nagising ako. Kung hindi, magagalaw ka talaga niya. Palagpasin mo muna to. Ito na ang una at huling beses na gagawin niya yun sa'yo, Neneng. Pasensya na talaga. Sige na, ituloy mo na ang pagtulog mo. Iyon lang at humakbang na ito palabas ng kwartong yun. Naiwang nakatulala si Neneng. Hindi makapaniwala na ganun lamang kasimple sa mga ito ang nangyari. Humakbang na lamang siya sa gawin ng pinto at mabilis na inilak yun. Baka kasi bumalik na naman ang manyakis na lalaking yun. Hindi na tuloy nagawa pang matulog ni Neneng. Pabiling-biling lamang siya sa higaan niya hanggang sa mag-umaga na. Mukhang buong araw na naman siyang aantukin at dahil nga sa hindi siya nakatulog ng maayos. Inaantok man ay bumangon si Neneng. Kulang ang kanyang tulog, ngunit kailangan niyang magluto ng agahan. Simpleng agahan lamang ang kanyang iniluto hanggang sa bumaba na nga ang kanyang among babae. Kasama pa rin ito ang manyakis na lalaking yun. Matalas ang tingin na iginawad niya sa lalaki sapagkat galit siya sa ginawa nito. Hindi na ito sumabay pa sa pagkain ng kanyang amo at nagpaalam na aalis na. Mabuti nga, anya sa kanyang isipan, na pag-alaman niyang sa araw pala na yon, uuwi na ang kanyang among lalaki. Pagkatapos kumain ay umalis na rin ang kanyang mamnali. May trabaho pa ito at tiyak na mamayang hapon na naman makakauwi. Naiwan na namang mag-isa si Neneng sa bahay, kaya naman ginawa niya na lang ang kanyang mga gawain. Nang araw na yon ay hindi siya inabot ng tanghali
at natapos siya sa mga ginagawa. Saglit siyang nagpahinga sa sala, pagkuway tumayo na upang maligo. Nakaramdam na siya ng init at panlalagkit, kaya kailangan niya ng maligo para mapreskuhan. Pumasok siya sa banyo ng silid na kanyang inuukupa at mabilisan na ginawa ang kailangan. Hindi na siya magluluto ng para sa kanya at kakainin na lamang ang natirang pagkain sa nakalipas na umagahan. Pagkalabas niya ng banyo ay nakarinig siya ng kalabog sa labas. Nakatapis lamang siya ng tuwalya, ngunit nagawa niyang tignan kung saan nanggaling ang kalabog. Dahan-dahan siyang tumungo sa kusina nang magulat at muntik na siyang mapasubsob sa dibdib ng isang lalaki. Bumilog ang kanyang mga mata nang matitigan ito. Hindi siya maaaring magkamali. Ito ang asawa ng kanyang among babae. Ito ang lalaki sa isang malaking wedding picture na naroon sa bahay. Kaagad siyang umayos ng tayo, ngunit nalaglag naman ang tuwalyang tanging nakatakip sa kanyang katawan. Kasabay nun ay namilog ang mga mata ng lalaki. Hindi niya nagawang gumalaw kaagad dahil sa pagkapahiyang nararamdaman. Hindi naman magawa ng lalaki na bumaling sa ibang direksyon at nanatili lamang itong nakatingin sa kanya. Nakalugay ang kanyang basa at kulot na buhok habang malayang nakalantad ang kanyang kabuuan. Kitang-kita niya kung paanong napalunok ang lalaki at bigla na lamang itong pinagpawisan. Ganun pa man ay nanatili sa kanya ang paningin nito na animoy napako sa kinatatayuan. Doon ay nagawa niyang damputin ang tuwalya at mabilis na ipinulupot sa kanyang hubad na katawan. Hiyang-hiya siya sa nangyari. Gusto sana niyang lamunin na lamang ng lupa. Hindi niya halos malaman kung ano ang susunod niyang gagawin at hindi niya magawang tumingin ng diretso sa lalaki. Napakagat-labi pa siya. Nang magawang magsalita ng lalaki sa kabila ng pagpiyok ng boses nito, tinanong lamang nito kung siya ba ang bagong kasambahay. Isang tipid na tango at nag-aalangan pa siyang sumagot dito. Hindi mawala sa kanyang isipan ang reaksyon nito nang makita siya kanina na hubot-hubad ang katawan. Hindi niya alam kung aalis ba siya sa harapan nito at tatakbo na lamang papasok sa maid's quarter o mananatili sa harap ng kanyang among lalaki sa kabila ng hiya na kanyang nararamdaman. Parang wala na siyang mukhang maihaharap dito. Maging siya ay tila napako sa kanyang kinatatayuan ng mga oras na yun. Hanggang sa ito na mismo ang umalis sa kanyang harapan. At walang ano-anong pumanhik sa itaas. Naiwan tuloy siyang nahihiya. Nagawa lamang niyang humakbang pabalik sa kanyang silid nang makitang makapasok na ito sa sariling kwarto. Napapaisip tuloy siya. Kung ganun kagwapo ang kanyang among lalaki, bakit kaya nagagawa pang makipaglandian sa iba ng kanyang among babae? Bakit nagagawa nitong lokohin ng kanyang among lalaki na kung tutuusin ay mas triple ang kagwapuhan nito kesa naman sa kabit na manyakis na yun? Iyon ang iniisip ni Neneng ng mga oras na yun hanggang sa nagpasya na lamang siyang maghanap ng kanyang maisusuot. Ramdam pa rin niya ang pamumula ng kanyang muka. Nang sumunod na araw ay unti-unting napapansin ni Neneng na parang ang galing ngang magpanggap ng kanyang among babae. Na para bang ayos lang ang lahat sa mga ito. Batid niyang walang kaalam-alam ang kanyang surgeon, lalo na sa kababalaghang ginagawa ng asawa nito. Nakakaramdam siya ng awa, ngunit wala naman siyang magagawa. Sa nasabi nga niya ay ayaw nga niyang makialam. Kung ano man ang alam niya ay hindi niya iyon sasabihin dahil wala naman siyang karapatan. Ngunit bakit habang lumilipas ang mga araw ay patindi ng patindi ang awang nararamdaman ni Neneng? Para bang siyang nakakaramdam ng konsensya, lalo na kapag nakikita niyang sweet ang kanyang mamnali. Pero sa likod pala ng pagka-sweet na yon ay may itinatago itong lihim. Lihim na pangluloko at para bang pinagmumukha lamang nitong tangang sariling asawa. Nang gabing ang iyon ay naghihintay ang kanyang surgeon sa kanyang mamnali. Tapos na't lahat sa pagluluto si Neneng at pinapakiramdaman lamang niya ang kanyang surgeon. Busy rin naman ito sa pagtatrabaho pero naglalaan pa rin ito ng oras para sa asawa. Kaya ganun na lamang ang awa ni Neneng sa among lalaki. At wala man lang itong kaalam-alam na masaya pala sa piling ng ibang kanyang among babae. Ayaw rin naman kasi ni Neneng na magalit sa kanyang among babae. Kaya dapat lang na itikom niya ang kanyang bibig.
sapagkat ito naman talagang nagpasok sa kanya sa trabaho. Kumbaga ay tatanaw na lamang siya ng utang na loob at pipilitin ng sarili na manahimik. Sir, mauna na po kayong kumain at gabi na po. Lumalamig na po ang pagkain. Hindi mapigilan ni Neneng na sabihin. 9:00 na ng gabi at wala pa rin si Nali. Narinig niyang bumuntong hininga ang kanyang surgeon at humilig sa sofa. Ramdam niya ang bigat na dinadala nito. At naroon ang kagustuhan na pagaanin niya ang loob nito. Maya-maya pa ay nakita niya itong tumayo at tumungo sa kusina. Sinundan lamang niya ito ng tingin hanggang sa bumalik ito sa kanyang gawi. Sinabi nito na hindi raw muna makakauwi ang kanyang Ma'am Nali. Kaya naman inabutan siya nito ng isang lata ng beer. At tubiling tinanggap niya iyon. Laking probinsya siya, ngunit sanay rin naman siyang uminom. Lambanog pa nga ang iniinom niya, kaya ayos lang sa kanyang uminom ng ganon. Batid niyang nalulungkot ang kanyang among lalaki, kaya naman pinili niya itong samahan. Nagkwento ito tungkol sa karanasan nilang mag-asawa, kung paano ang mga ito nagsimula hanggang sa ikinasal. Bahagyang kumikinang ang mga mata ng kanyang surgeon. Iniisip tuloy niya kung dapat na ba niyang sabihin ang katotohanan kahit pa magalit sa kanya ang kanyang among babae. Isipin pa lamang niya ay alam na kaagad niyang mawawalan na siya ng trabaho. At kapag nawalan siya ng trabaho, ay tiyak na babalik ulit siya sa mahirap na buhay. Ilang minuto ang lumipas. At napapansin niya na panay na ang tawa ng kanyang surgeon. Natatamaan na yata ito ng beer. Samantalang siya ay hindi pa yata nangangalahati ang kanyang hawak na lata. Nawili kasi siya sa pakikinig ng kwento nito. Hanggang sa napansin niya ang kakaibang tingin na iginagawad sa kanya ng kanyang surgeon. Maging siya ay hindi mapakali at hindi niya maintindihan kung bakit nakakaramdam siya ng init sa titig nito. Mas lalo itong gumwapo sa kanyang paningin. Hanggang sa kusa na siyang lumapit sa gawin nito. Unti-unti nitong hinawakan ng kanyang kamay at naramdaman niya ang init ng pisilin nito iyon. Nadadala siya sa pamamagitan ng tingin nito hanggang sa maupo siya sa kanyang tabi. Lalo niyang natitigan ang gwapo nitong mukha habang ito ay nakatitig din sa kanya. Tila kinakabisan nito ang bawat sulok ng kanyang mukha at ganun din siya. Sabay silang napalunok. Sapagkat ramdam nila ang init na dulot ng kanilang pagkakalapit. Hanggang sa maramdaman niya ang palad ng kanyang surgeon sa kanyang pisngi. Banayad nito iyong hinaplos at saka hinawi ang ilang hibla ng kanyang kulot na buhok. Ilang segundo pa ay namalayan na lamang niya na unti-unti nang bumababa sa kanyang labi ang mukha nito. Balak yata siya nitong halikan, dahilan kung bakit binundol ng kaba ang kanyang dibdib. Nadadala siya sa mga tagpong yun, hanggang sa tuluyan na nga naglapat ang kanilang mga labi. Napasinghap siya, sapagkat bago sa kanya ang ganong pakiramdam. Mainit, nakakakilig, at talaga namang kapanapanabik. Iyon ang kanyang unang halik. Unti-unting lumalim ang halik nito. Nakalaunan ay kanya namang tinugon. Masarap sa pakiramdam, nakakaliyo. Gusto niyang makalimot sa lahat. At ituon lamang ang pansin sa ligayang hatid ng mga labi ng kanyang amo. Lumipas ang ilang sandali at halos hindi na nila kaya pang pigilan ang init ng halik na kanilang pinagsasaluhan, lalo na at pareho pa silang nakainom. Ramdam niya ang pagkapang ng kamay nito sa ibabang parte ng kanyang katawan na kanya namang ikinasinghap. Dumapo ang mga labi nito sa kanyang leeg at maingat na hinalikan iyon. Sabay hubad sa kanyang pang-itaas na damit. Nais tumutol ng kanyang isip, ngunit hindi naman kayang huminto ng kanyang katawan. Kay sarap sa pakiramdam at tila siya dinadala nito sa kung saan. Hanggang sa maramdaman niya ang lamig, sapagkat tuluyan nang natanggal ng lalaki ang kanyang pang-itaas. Saglit itong huminto at pinakatitigan ng kurba ng kanyang katawan. Kakarampot na tela na lamang ang natira sa kanyang katawan. Nakalaunan ay tinanggal din ito. Tumambad dito ang magandang karikta ng dalaga. Tila ba hindi na bago iyon, sapagkat nakita na rin naman na ito nang unang beses silang nagkita.
Dahan-dahan itong hinawakan ng parting yun ng kanyang katawan at saka sinabi sa kanya ang mga katagang nagpatibok ng kanyang puso. Napakaganda mo talaga, Neneng. Sobrang ganda mo. Iyon ang narinig niyang sinabi nito na kanyang ikinangiti. Lumalim pa ang kanilang halikan at ramdam na ramdam niyang pagkadarang. Tila siya nawala sa katinuan. Sarap na sarap sila sa kanilang pinagsasaluhan. Hanggang sa ito naman ang naghubad ng suot nitong polo shirt at tumambad sa kanya ang magandang pangangatawan nito. Nag-aalangan pa siya ng hawakan niya ang matipunong dibdib nito hanggang sa muli na namang hinuli ng kanyang surgeon ang kanyang mga labi. Napakapit siya sa batok ng lalaki at sumabay sa mga halik nito. Unti-unti niyang natututunan ng halik at nagawa niya na nga sumabay. Talagang walang katulad sa ligayang nararamdaman niya. Para bang naliliw siya. At para bang anumang oras ay maglulupasay na siya. Mainit at talaga namang sobra siyang nadadarang. Hanggang sa maramdaman niyang dahan-dahan siya nitong inihiga sa sofa. Hindi siya tumutol sapagkat maging siya ay nagagalak sa mga maaaring maganap. Buong puso niyang tinanggap ang bawat haplos at halik nito. Maya-maya pa ay dumako ang mga kamay nito sa kanyang suot na pang-ibaba. Tinignan muna siya nito na para bang humihingi ng permiso. Hanggang sa tumango siya. At dahan-dahan na nitong ibinaba ang kanyang pang-ibabang saplot hanggang sa tumambad dito ang kanyang pinakatago-tagong yaman. Kaagad itong napalunok at saka marahang hinaplos ang parte na yon. Napakislot pa ang katawan ni Neneng nang maramdaman ang init ng palad ng lalaki. Napapikit siya at ninamnam ang bawat hawak nito roon. Talagang manghang-mangha ito at tila ayaw nang huminto sa kanyang ginagawa. Walang ano-ano ay bumaba ang mukha nito sa kanyang ibabang parte. Naramdaman na lamang niya ang init ng mga labi nito sa parting iyon ng kanyang katawan. Kakaiba, bago sa kanyang ganoong pakiramdam at sa isang iglap lamang ay tila siya masusunog sa sobrang init. Nakikiliti siya na hindi niya maintindihan at napapasabunot pa siya sa buhok ng kanyang amo. Ayaw niyang huminto ito sa ginagawa. At talagang nagugustuhan niya ang ginagawa nito. Napapasinghap siya at kulang na lamang ay maubusan siya ng hininga. Tila siya sa sabog ng mga oras na yun at halos wala siyang paglagyan ng labis na ligayang hatid sa kanya ng kanyang surgeon. Ilang beses pa siyang lumunok at napakagatlabi sa sensasyong hatid sa kanya hanggang sa umangat ito ng tingin at hinagilap ang kanyang muka. Muli siyang hinalikan nito sa kanyang mga labi na kaagad niya namang tinugon. Natikman niya ang kanyang sarili sa mga labi nito hanggang sa bahagya itong tumayo at nagtanggal ng mga saplot. Halos magmagnet ang kanyang mga paningin sa bagay na tumambad sa kanyang harapan. Kinuha pa ng kanyang surgeon ang kanyang kamay at dinala iyon mismo sa bagay na iyon. Hinawakan niya ito at siya namang nagpaigtad sa kanyang katawan. Bumangon siya at ipinantay ang kanyang ulo sa bagay na yun. Ilang segundo pa at nagawa niya iyong paglaruan, katulad ng ginawa ng kanyang surgeon sa kanya kanina lamang. Hawak nito ang kanyang buhok habang mabagal na gumagalaw siya roon. Gustong gusto niya ang pakiramdam na naliligayahan ito, kaya naman pinag-igi niya ang kanyang ginagawa. Rinig niya ang mga mararahas na paghinga ng kanyang amo. Batid niyang naliligayahan ito ng husto. Pabilis rin ang pabilis ang galaw ng kanyang bibig. Nang bigla na lamang itong huminto at mabilis siyang inihiga. Saglit nitong pinaglaruan ang bagay na yon. At walang ano-ano ay pumwesto na. Nakaramdam siya ng takot sapagkat batid niyang masasaktan siya, ngunit gusto niya ring gawin ang bagay na yon. Ayaw niya rin naman itong pahintuin sa kung ano man ang inumpisahan nilang dalawa. Ginawa na nito ang lahat para lamang subukang pag-isahin ang kanilang mga katawan. Ngunit nahirapan talaga ito ng husto. Wala pa kasi siyang karanasan sa ganoong bagay. Sa bawat pagtangka nito ay napapasinghap siya na dahilan kung bakit nababahala ito. Hanggang sa siya na mismo ang bumangon at ito naman ang nahiga. Siya na ang gagawa ng paraan para mapagtagumpayan nila ang bagay na yun. Mabilis siyang naupo sa ibabaw nito
at iginayang bagay na yun sa kanya. Tiniis niya ang sakit at hapdi para lamang mapasaya ang kanyang amo. Hanggang sa ilang minuto pang pagtatangka ay tuluyan na silang nag-isa. Halos ayaw niyang gumalaw dahil sa tindi ng sakit. Ngunit batid niyang sobrang naliligayahan na ang kanyang surgeon. Kaya naman nagsimula na siyang gumalaw ng mabagal sa kabila ng hapdi na kanyang nararamdaman. Halos masugatan ang kanyang mga labi sa tindi ng pagkagat niya roon para lamang hindi niya maramdaman ang sakit. Gusto man siyang pigilan ng kanyang surgeon ay hindi siya nagpaawat. Tumuloy siya sa paggalaw, kaya naman naririnig niya na ang ingay ng lalaki. Ilang segundo pang paggalaw ay naramdaman niyang nawawala na ang sakit at unti-unti itong napapalitan ng ligaya. Ligaya na noon lamang niya naramdaman. Bumilis rin ang kanyang bawat galaw at halos mawalan na siya ng malay sa ligayang kanyang nalalasap. Pasidhi ng pasidhi ang tagpong yun. Kulang na lamang ay magdeliryo si Neneng sa ginagawa. Kinakapos na siya sa kanyang paghinga, ngunit ayaw niyang tumigil. Batid niyang ilang sandali na lang ay maaabot niya na ang rurok ng tagumpay. Hanggang sa napagod siya at saglit na nagpahinga. Mabilis namang pinaalis siya ni Jan sa ibabaw nito at siya naman ang inihiga. Sa pagkakataong yun ay nagawa nitong pag-isahin ang kanilang mga katawan. Wala nang kahirap-hirap. Pagkatapos ay mabilis na itong gumalaw sa kanyang ibabaw na halos ikagunaw ng kanyang mundo. Salubong ang mga kilay ni Neneng sa pagpipigil ng ingay. Ngunit anumang pigil niya ay lumalabas talaga ang kakatuwang ungol mula sa kanyang lalamunan. Labis na ligaya ang kanyang nadarama at ramdam niya na anumang oras ay sasabog siya sa init. Hindi niya alam kung ano ang nararamdaman niya sa kanyang ibabang parte, ngunit batid niyang mayroong tila bagay na malapit ng sumabog roon. Nakakabaliw ang bawat marahas na paggalaw ng kanyang surgeon. Napapakapit pa siya ng husto sa braso nito nang sambitin nito ng paulit-ulit ang kanyang pangalan. Kay sarap sa pandinig na nasisiyahan ito sa kanya. Pakiramdam niya ay nadadagdagan ng init na kanyang nadarama. Wala na siyang mahihiling pa ng mga oras na yun. Ilang minuto pang lumipas at pareho ng tagaktak ang pawis nila. Halos wala na ring boses na lumalabas sa kanyang lalamunan. Ilang mabilis pang paggalaw at bahagyang nanginig ang katawan ni Neneng. Kasabay noon ang pagtirik ng kanyang mga mata at lalo pang pag-awang ng kanyang mga labi. Napanganga siya at halos ayaw niya nang matapos pa ang ligayang kanyang nalalasap ng mga oras na yon. Tumindi ang panginginig ng kanyang katawan, dahilan kung bakit napakapit siya sa upuan. Patuloy naman sa pag-indayog ang kanyang surgeon. Naging sensitive ang parte na yon ng katawan ni Neneng. Nakakaramdam na rin siya ng hapdi. Ngunit tiniis niya iyong lahat. Napasubsob ito sa kanya at naririnig niya ang paghahabol nito ng paghinga. Nanlalagkit silang pareho, ngunit hindi nila yun alintana at nagawa niyang yakapin ang among lalaki. Pakiramdam niya ng mga oras na yun ay napakahalaga nito para sa kanya. Sa maikling panahon lamang ay pinahalagahan niya ito. Alam niyang dala lamang ng alak kung bakit nito nagawa ang bagay na yun. Kaya mayroong parte niya na nagsisisi sa mga nangyari. Baka kasi kapag nawala na ang kalasingan ng kanyang surgeon, ay magalit ito sa kanya at iisipin itong sinamantala niya ang kalasingan nito ng gabing yun. Nanatili sila sa ganoong tagpo hanggang sa pareho silang nakaidlip, dala ng pagod na kanilang ginawa. Pagsapit ng madaling araw, ay bahagyang nagising si Neneng at naramdaman na wala na sa kanyang tabi ang surgeon niya. May nakatakip din na kumot sa kanyang hubad na katawan, kaya naman nagpalingalinga siya. Naroon pa rin naman siya. Siguro ay nawala na ang kalasingan ng kanyang among lalaki at bumalik na sa kwarto ng mga ito. Dahan-dahan siyang bumangon at ininda ang pananakit ng parting yun ng kanyang katawan. Nagawa niyang magbihis ng maayos hanggang sa marating niya ang maid's quarter. Ano na lang kaya ang mukhang ihaharap niya sa kanyang surgeon bukas? Ano ang sasabihin niya? Na pareho silang nalasing kaya nangyari ang bagay na yon? Napailing na lamang si Neneng. Saka na lamang niya iisipin ang bagay na yun pagising niya. Babalik na muna siya sa pagtulog at talagang napagod siya ng husto
at ramdam na ramdam niya ang labis na antok. Kinabukasan ay tinanghali nga siya ng gising. Nataranta siya sapagkat batid niyang magagalit sa kanyang mamnali. Ngunit nagulat siya nang mabungaran sa sala ang kanyang among babae na kakapasok lamang ng bahay. Kauuwi lang yata nito at nakita niya rin ang kanyang surgeon. May bitbit na kulay itim na maleta. Akala niya ito ang aalis, ngunit nagulat siya nang ihagis nito iyon sa harap mismo ng kadarating lamang na babae. Sinabi ng kanyang among lalaki na pinapalayas na nito ang asawa. Kumunot ang noo ni Nali at maging siya ay nagulat. Matagal ko nang alam ang ginagawa mong panluloko sa akin, Nali. Nagtiis lang ako, pero ngayon hindi ko na kaya. Ngayon pa na alam kong may babae pang magpapahalaga sa akin bukod sa'yo. Hindi naman pala talaga ako mahalaga sa'yo kasi pera ko lang ang habol mo. Mana ko lang ang mahalaga sa'yo. Pwes, aalis kang walang makukuha sa akin ni Singkong Duling. Nakakadiri ka, kaya lumayas ka sa pamamahay ko. Maging si Neneng ay nagulat. Matagal na palang alam ng kanyang surgeon ang tungkol sa kalokohan na ginagawa ng asawa nito. Ngunit bakit ito nagtiis? At bakit ngayon nakaya na nitong magparaya? Hindi na nagawang magsalita pa ni Nali at agad na dinampot ang maleta na naglalaman ng mga damit nito. Pinanood lamang nila ito nang lumabas ito ng bahay. Pagkuway nagkatinginan silang dalawa. Kaagad siyang napahiya at nag-iwas ng tingin. Akma sana siyang hahakbang palayo nang pigilan siya ng kanyang amo. Pati ba naman ikaw? Kumunot ang noo niya sa narinig. Ano ang ibig nitong sabihin? Gusto kong magpasalamat sa iyo, Neneng. Dahil sa iyo nagawa ko ang tama. Dahil sa iyo, namulat ako sa katotohanan. Namulat ako sa pagpapakatanga. Salamat kasi iminulat mo ko sa bagay na matagal nang nagpapasakit sa loob ko. Ngayon, nagawa ko ng hiwalayan si Nali. Pakiramdam ko malaya na ako. Salamat sa pagdating mo sa buhay ko. Doon ay napalingon si Neneng. Alam kong malabo, pero alam ko ring posible nating magustuhan ang isa't isa. Sana tanggapin mo kung ano ako at sino ako. Sana lang gustuhin mo ring mahalin ako. Kasi ako, Neneng, handa akong tanggapin kung sino ka. Handa kitang mahalin, Neneng. Ngayong may nangyari na sa atin, hindi na kita hahayaang lumayo pa. Ang lahat kayang matutunan, hindi ba? Kaya hindi imposibleng mahalin natin ang isa't isa. Mahal kita, Sir John. Nahinto ito sa narinig mula sa kanya. Nagkatitigan sila at saglit na nag-usap ang kanilang mga mata hanggang sa unti-unti itong lumapit sa kanyang gawi at walang ano-ano siyang ginawaran ng isang mainit na halik. Hindi nagtagal at humantong sila sa isang napakainit na tagpo na alam nilang mauulit pa ng maraming beses. Siguro nga ay maswerte si Neneng